Maligayang pagdating sa isang mundo na karamihan ay karagatan, at kaya natural, puno ito ng mga pirata. 20 taon na ang nakalilipas, nahuli ang Pirate King na si Gold Roger, ngunit sa kanyang mga huling salita, sinabi niya sa karamihan ng kanyang nakatagong yaman. Tinatawag nila itong One Piece dahil sa tingin ko lahat ito ay nasa isang piraso. Pinatay si Gold Roger, ngunit binigyan niya ng inspirasyon ng isang buong bagong henerasyon na maging mga pirata at manghuli para sa One Piece. Pagkalipas ng 20 taon, walang nakahanap nito, kaya sinusundan namin ang isang bagong pag-asa, si Monkey D. Luffy. Isa siyang happy-go-lucky energetic na bata, na may hindi matitinag na kumpiyansa na mahahanap niya ang One Piece at magiging bagong hari ng mga pirata. Wala pa siyang magandang simula, dahil lumulubog ang kanyang bangka at dinampot siya ng masamang pirata na si Alvida. Oo nga pala, walang mga normal pirata sa palabas na ito, lahat sila ay kailangang magkaroon ng ilang ligaw na tema. Ang isang bilanggo sa barko ay ang hindi kumpiyansang Kobe, ngunit kinakaibigan siya ni Luffy at nanindigan para sa kanya. Si Luffy ay isang desenteng manlalaban, lalo na dahil mayroon siyang stretchy powers. Oo, noong bata pa siya kumain siya ng devil fruit na ginawang goma ang kanyang katawan. Kaya tinawag niya ang kanyang pagtatapos, Gum-Gum Pistol, at pinaalis si Alvida doon. Oo, gusto niyang maging isang mahusay na pirata, tulad ng kanyang idolo noong bata pa, si Red-Haired Shanks, na nagligtas sa kanya mula sa isang halimaw sa dagat ngunit nawala ng braso. Ibinigay ni Shanks kay Luffy ang kanyang iconic na straw hat tulad ng, halika, hanapin mo ako kapag ikaw ay isang sikat na pirata. Ngayon para mahanap ang One Piece Luffy ay nangangailangan ng mapa, at medyo bihira ang mga mapa sa mundong ito, kaya pumunta sila sa isang marine base upang subukang magnakaw ng isa. Ngunit dito nakilala niya ang ilang iba pang mga karakter na may enerhiya ng pangunahing karakter ng anime, dahil sila may matingkad na kulay na buhok. Nandyan ang mga ngaso ng pirata, si Zoro, isang dalubhasang eskrimador na may dalang 3 espada, ngunit hinugot lang niya ang pangatlo para sa mga espesyal na okasyon. Nakipag-away siya sa spoiled na anak ng Marine Commander, na nagpakulong sa kanya. Ngunit habang papasok si Luffy sa base ng Marine, binigay niya sa kanya ang kanyang spiel, ako si Monkey D. Luffy, magiging hari ng mga pirata, at pinalaya siya, dapat kang sumama sa crew ko. Pumapasok din sa base ng Marine ay ang orange na buhok na si Nami, na isang magnanakaw na naghahanap upang magnakaw ng mapa. Ang mapa na kailangan nila ay isang tunay na espesyal na nakatago sa safe ng commander, at sa mahabang kwento, nakuha nila ito doon. Ngunit ngayon kailangan nilang labanan ng buong base ng Marine, silang tatlo ay nagtutulungan ng magkasama, ang mga tauhan ni Luffy ay nagtipon. Bagamat hindi pa umaamin sina Nami at Zoro, ngunit ngayon ay lumalaban sila sa mismong commander, si Axe Hand Morgan, na talagang may palakol sa kamay. Para sa laban ng boss, inilabas ni Zoro ang kanyang ikatlong espada, na hawak niya sa kanyang bibig. Na talagang katawa-tawa, ngunit ginagawa niya itong gumana. Habang tumatakas sila, hindi darating si Kobe. Ayaw niyang maging isang pirata, gusto niyang maging isang marine. Ang pinakamalaking bagay ni Luffy ay ang pagsuporta sa mga tao na sumusunod sa kanilang mga pangarap, kaya, maaaring magkasalungat tayo sa batas, ngunit alam kong maaari pa rin tayong maging magkaibigan. Kaya lumayag si Luffy at mga kaibigan at nakilala sila bilang Straw Hat Pirates. Ngayon, bakit napaka-espesyal ng mapa na ito? Ipinaliwanag ng navigator Nami, ang Ocean World ay nahahati sa 4 na kwadrante, na may malaking piraso ng lupa na tumatakbo sa gitna. At sa paligid ng Ecuador ay ang Grand Line, ang pinaka-wild, hindi kilalang, at mapanganib na lugar sa planeta. Ang mapa na kanilang ninakaw ay ang tanging kilalang mapa ng Grand Line, kaya napaka-espesyal nito. Kaya nakuha ng aming maliit na crew ang atensyon ni Marine Vice Admiral Garp at oo nga pala, ang mga telepono sa palabas na ito ay mga snails at ang sombrero ni Garp ay isang aso. Pangungunahan niya ang isang squad ng mga bagong recruit para tugisin ang Straw Hat Pirates na ito, kasama si Kobe, at ang anak ni Axe Hand, na ngayon ay may malupit na gupit na ibinigay sa kanya ni Zoro noong siya ay tumakas. At hindi lang ang Marines, hinahabol din sila ng iba pang mga pirata, ang una ay si Buggy, ang Clown Pirate. At medyo nakakatawa si Buggy, pero masama rin siya. At nakilala niya ang Straw Hat ni Luffy. Oo, kaibigan niya noon si Shanks, ngunit hindi ito naging maganda. At hindi kayang talunin ni Luffy ang taong ito gamit ang kanyang stretchy powers, dahil kumain din si Buggy ng Devil Fruit. Ang Chop Fruit na hinahayaan siyang maputol-putol. Inilagay niya si Luffy sa tangke ng tubig dagat, oo iyon ang problema sa Devil Fruit, pinapawi ng tubig dagat ang iyong kapangyarihan at pinapanghina ka. Ngunit pinaalis siya roon ng mga tauhan ni Luffy at naisipan nilang i-lock ang mga bahagi ni Buggy sa iba't ibang dibdib, kaya hindi na siya banta ngayon. Ngayon ang aming crew ay nangangailangan ng isang bagong bangka, at si Luffy ay hindi maaaring magnakaw ng isa, ang pagnanakaw ay mali, hindi ako sigurado na alam niya kung ano ang isang pirata.
Sa paboritong bangka ni Luffy nakilala niya si Usopp, isang lalaki na pinalalaki ang bawat kwentong sinasabi niya. Sinasabi niyang matalik niyang kaibigan ang may-ari ng bangka, ngunit lumalabas na totoo, ito ang dalagang kaya. Gustong-gusto niya ang malinaw na peking mga kwento ng mahusay na Kapitan Usopp dahil pinapatawa siya ng mga ito. Inaanyayahan niya silang manatili para sa kanyang hapunan sa kaarawan, ngunit hindi pumayag ang kanyang mayordomo, at hindi nagtagal ay hinayla siya dahil sa kanyang mahinang kalusugan. Ngunit siya pala ang pirata na si Kuro, pinuno ng Black Cat Pirates. At wala talagang sakit si Kaya, dahan-dahan niya itong nilason sa buong oras na ito bilang isang masamang plano na kunin ang lahat ng kanyang pera. Lumaban si Usopp gamit ang kanyang signature slingshot, pero ang bilis ni Kuro nako, kumain din siya ng devil fruit. Sinubukan ni Usopp na bigyan ng babala ang nayo ng pagsalakay ng mga pirata, ngunit hindi sila nakinig sa kanya. Ang batang lalaki ang umiyak ng lobo dahil sa buong buhay niya ay sinasabi niyang darating ang mga pirata. Noong siya ay bata pa, umalis ang kanyang ama upang maging isang pirata, at lagi niyang inaasahan na babalik ang kanyang ama. At kilala pala ni Luffy ang tatay ni Usopp, bahagi siya ng crew ni Shanks. Ngunit narito si Kobe kasama ang baguhang Marines, ngunit kinumbinsi siya ni Kuro na sinungaling si Usopp. Ibinigay niya si Luffy, na halos patay na, dahil nainom niya ang buong sopas na may lason. Oo, ang paborito ni Luffy ay pagkain. Ngunit ngayon ay pinipigilan ito ni Luffy, siya ay ganap na maayos. Kaya pumayag si Luffy para labanan ng lalaking ito, at karaniwan siyang masayang bata, ngunit ang isang bagay na hindi mo ginagawa ay makipag-away sa kanyang mga kaibigan. Kaya nag-beast mode si Luffy, Gum Gum Bell, at pinaalis ang lalaking ito dito. Bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya, binigay sa kanila ni Kaya ang bangka, at sasama si Usopp sa mga tripulante, gawin ang mga tunay na pakikipagsapalaran ng dakilang Kapitan Usopp kahit na si Luffy syempre ang tunay na kapitan. Pero ngayon naabutan na sila ng Marines at nang makita ni Luffy si Garp, sinabi niyang, Lolo? Oo, gustong maging pirata ng batang si Luffy, pero hindi pumayag ang kanyang Vice Admiral Lolo, kaya oo, away ng pamilya ang pamamaril na ito. Ibinabalik ni Luffy ang cannonball para makatakas sila. Dumating sila sa pirate restaurant, Baratai, na syempre ang pangarap ni Luffy. At bumalik sa kusina ay isang master chef, ito ay si Sanji. Pero hindi pumayag ang boss niya na umalis siya sa menu, kaya ginagawa niya itong waiter ngayon, kung saan nakilala niya ang aming crew at nanligaw kay Nami. Ngunit ngayon, nagpadala si Garp ng iba pagkatapos ni Luffy, isang pirata mismo, si Dracula Mihawk. Isa siya sa 7 Warlords of the Sea, maalamat na mga pirata na pinatawad ng world government dahil napakahirap na habulin sila, at mas mabuting hayaan silang makaalis ng iba pang mga pirata. Si Mihawk ay sikat na ang pinakadakilang eskrimador na nabubuhay, kaya tumayo si Zoro at hinamon siya sa isang duel. Iyon ang kanyang backstory, nangako siya sa kanyang matalik na kaibigan na maging pinakadakilang eskrimador na buhay, ngunit namatay siya sa isang malagim na aksidente, at iyon ang kanyang pangatlong espada, pag-aari niya yon. Kaya para patunayan na siya ang pinakamahusay, kailangan niyang talunin si Mihawk, ngunit inilabas ni Mihawk ang kanyang maliit na kutsilyo, at oo, ang taong ito ay nasa ibang antas ng. Kahit na sa pangatlong tibak ng bibig ni Zoro, hinampes niya ito ng mabilis, binali ang dalawa pa niyang dalawa. Ngunit medyo magaling si Zoro, kaya't hinampes siya ni Mihawk ng malalim para mabuhay siya, halika hanapin ako muli kapag handa ka na. Para naman kay Luffy, interesado siya sa kislap ng batang ito, papayagan kitang umalis at tingnan kung ano ang gagawin mo. Ngunit ngayon ang pangangaso kay Luffy ay ang pirata na si Arlong, kapitan ng Fishman Crew. Nasundan niya si Luffy dito dahil natagpuan niya ang ulo ni Buggy, na may tenga sa sombrero ni Luffy sa buong panahon. At hindi kayang talunin ni Luffy si Arlong, malakas talaga ang mga mangingisda, at sa lalong madaling panahon ang mga bagay ay mukhang malungkot. Ngunit iniligtas niya si Nami, na parang, hey Arlong, nakuha ko ang mapa para sa iyo. O, siya ay kasama sa kanyang crew sa buong oras na ito. Ngunit hindi naniniwala si Luffy na talagang pinagtaksilan sila ni Nami, alam niyang may iba pang nangyayari, at pupunta siya para iligtas siya. At ang paglalayag kasama nila ay ang angkop na chef, si Sanji. Ang kanyang pangarap ay mahanap ang All Blue, isang maalamat na restaurant na may mga sangkap mula sa lahat 4 na seas. Noong bata pa siya ay banihag siya ng kanyang magiging boss, na noon ay kapitan ng kinatatakutang Chef Pirates. Nang lumubog ang kanilang barko ay magkasama silang napadpad, pinaghati-hati nila ang pagkain, kinuha ng matanda ang mas malaking bag dahil siya ay nasa hustong gulang na. Ngunit lumabas na walang pagkain doon, ibinigay niya ang lahat kay Sanji, at para mabuhay, kinain ang sarili niyang binti. Oo, si Chef Zef ay talagang mabuting tao, at ang dalawang ito ay patuloy na nag-aaway, ngunit mahal nila ang isa't isa. Kaya pumunta kami sa punong tanggapan ni Arlong sa nasirang Coco Village, kung saan lumaki ang isang batang Nami, hanggang sa sumalakay si Arlong at patayin ang kanyang ina.
Ngunit pagkatapos ay ipinagkanulo ni Nami ang kanyang mga tao at sumali sa mga tauhan ng Arlong. Ngayon dumarating siya at kumukuha ng tribute mula sa kanila. May nangyari, Nami, alam kong mabuting tao ka. Sinasabi niya na hindi siya, ngunit syempre siya nga. Sumali siya sa crew ni Arlong bilang bahagi ng isang pangako na kung bibigyan niya siya ng 100,000,000 berry, yun pala ang salita nila para sa pera maaari niyang bilhin muli ang Coco Village at iiwanan niya ito ng payapa. At sa wakas, sapat na ang nakolekta ni Nami, ngunit bumalik si Arlong sa deal, ipinadala ang Marine sa kanyang payroll pagkatapos niya. Kaya nalungkot si Nami, pinutol ang kanyang tato, ngunit nandyan ang kanyang kapitan Luffy upang tulungan siya. Tutulungan mo ako kahit pinagtaksilan kita? At isinuot niya ang kanyang straw hat sa kanya, syempre gagawin ko. Kaya't ang Straw Hat Pirates ay pumasok sa pool party ni Arlong, at isa itong malaking labanan sa anime, Haya. Si Sanji pala, lumalaban lang sa pamamagitan ng pagsipa. Pumayag si Buggy na tulungan sila kung maibabalik nila ang kanyang katawan, ngunit nagsisinungaling siya, he pieces out. Kakalabanin ni Luffy si Arlong at talagang galit siya sa ginawa niyang pakikipaglokohan sa kaibigan niyang si Nami. Napakalakas pa rin ni Arlong, hindi mananalo si Luffy, ngunit ang mga mapa na iginuhit ni Nami para sa kanya ang hahayaan siyang mamuno sa mga dagat at magsimula ng isang Fishman Empire. Kaya't sisirain ni Luffy ang kanyang silid sa mapa, at pumunta siya sa epic na malaking sipa, Gum Gum Battle Axe. Wow! Kinatok si Arlong pababa, sinira ang buong gusali. Ngunit hindi pa ito tapos, dahil naabutan siya ni Lolo. Humakbang si Kobe, hoy, malinaw na si Luffy ang mabuting tao dito, ayaw kong sumunod. Utos. Sumama rin ang bad haircut, naging mas mabuting tao siya at naging matalik na kaibigan si Kobe, pero hindi sila kailangan ni Garp, siya na mismo ang gagawa, dahil nako, malaking wallop si Lolo. Hinawakan niya ang kanyang apo, tumigil ka na sa kalokohan. Pero alam na alam ni Monkey D. Luffy kung sino siya, hahanapin niya ang One Piece at magiging King of the Pirates. Kaya sumuko si Garp, sige anak, panalo ka. Ipinagmamalaki kita kahit papaano sa pagsunod mo sa iyong sariling pangarap. Pero sa susunod na makita kita, kailangan kitang arestuhin. Dahil sa totoo lang, nakamit ni Luffy ang isang pangarap, sa wakas ay nakakuha na siya ng sarili niyang wanted poster. Nagpaalam siya sa kaibigan niyang Marine na si Kobe, na pagtanto nila na maaaring magkaroon. Masasamang Marines at mabubuting pirata, kaya pareho silang nangakong magiging mabuti. At humanga si Garp na nanindigan siya sa kung ano ang tama, kaya kinukuha niya ang bad haircut duo para maging mga personal niyang apprentice. Ngunit dahil sa bagong katanyagan ni Luffy, naging malaking target siya para sa lahat ng kanyang dating kontrabida, na hindi niya pinapatay, para makabalik silang lahat. At mag-ingat din sa isang misteryosong figura na humihit-hit ng 2 tabako sa parehong oras. At mag-ingat din sa masamang grupong Baroque Works na sinubukang i-recruit si Zoro sa simula ng season ngunit tinanggihan niya sila. Ngunit si Luffy ay may mga kaibigan din doon, tulad ng red-haired Shanks, na nabubuhay pa. Si Mihawk ay bumisita sa kanya tulad ng Hey I Met Luffy, at tingnan mo naging isang tunay na pirata. At naging isang pamilya ang aming mga tripulante, lahat sila ay nangakong susundin ang kanilang mga pangarap. At inilantad ng Straw Hat Pirates ang kanilang bagong bandila, oo ang nakangiting balangkas na may straw hat. Kaya talagang ginagawa ito ni Monkey D. Luffy, pupunta sa Grand Line, hanapin ang One Piece at maging King of the Pirates. Maraming salamat po sa panonood.